Ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapalan ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, halinan dumulog sa banalhapag ng Panginoon. At upang tayo maging marapat makibahagi sa ating pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, kahawan mo kami. Kristo, kahawan mo kami. Panginoon, kahawan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan. Sa lupa ay kapayapaan, pinupuri ka't ipinagdaranghan, sinasamba ka namin sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mong makapagwaksida sa tanang salungat, sa ngalang Kristiyano siya itinanggap upang iti talagang mapangatawan ng ganap sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, ipinahayag ni Propeta Amos na ang kanyang ginagawa ay hindi hanap buhay, kundi bilang pagtugon sa pagsusugo ng Panginoon. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Amos. Noong mga araw na iyon, hinarap ni Amasiyas ang saserdote sa Betel. Si Amos, bulaan kang propeta, magbalik ka na sa Huda. Doon ka maghanap buhay sa pamamagitan ng iyong panghuhula. Huwag ka nang manghuhula rito sa Betel. Narito ang pambansang templo at dito sumasamba ang hari. Sumagot si Amos, hindi ako propeta. Hindi ko ito hanap buhay. Ako'y pastol at nag-aalaga rin ng mga punong igos. Ngunit inialis ako ng Panginoon sa gawaing iyon at inutusang magsalita para sa Kanya, sa mga taga-Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking naririnig magmula sa buwan ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya ay magiging payapa. Kung magagsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kaniyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kaniyang paglingap. Ang pagtatapatan at pag-ibig ay magdadaupalad. Ang kapayapaan at kangkatwiray magsasamang ganap.
sa balat ng lupa'y pawang magari, iyong pagtatapat. At ang katarungan na may magari mula sa itaas. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupa'i bubungang mainam. Sa harapan niya iyong magari, pawang katarungan. Magiging payapa at susunod ang madla sa kanyang daan. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Sa ikalawang pagbasa, ipinangangaral ni Apostol San Pablo na hinirang tayo ng Diyos bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal sa Kanyang harapan, kaya ang ating pananampalataya ay tugon lamang sa Kanyang pagtatalaga sa atin. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa atin ngang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y Kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Iyan ang Kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa Kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng Kanyang minamahal na anak. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan at sa gayoy pinatawad na ang ating mga kasalanan. Gayon kadakila ang pag-ibig na ipinadama niya sa atin. Binigyan niya tayo ng karunungan at kabatiran upang lubos nating maunawaan ang Kanyang lihim na panukala na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo pagdating ng takdang panahon. Ang panukalang ito ay pag-isahin kay Kristo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, nangaral, nagpagaling ng may sakit at nagpalayas ng demonyo ang mga alagad na isinugo ni Jesus ng dala-dalawa.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinawag ni Jesus sa 12 at sinugong 12. Binigyan niya sila ng kapangyarihang magpalaya sa masasamang espiritu at pinagbilinan. Sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng anuman maliban sa tungkod, ni pagkain, balutan, salapi na inyong lukbutan o bihisan, ay huwag kayong magdala, ngunit pagsuot kayo ng panyapak. Sinabi rin niya sa kanila, sa alinmang tahanang inyong tuluyan, manatili kayo roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang dako, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang likabok sa inyong mga paa bilang babala sa mga taga roon. Kaya tumayo ang 12 at nangaral sa mga tao na pagsisiyan nila taligdan ang kanilang makasalanan. Pinalaya sila maraming demonyo sa mga inaalihan nito, pinahiran nila ng langis at pinagaling ang maraming may sakit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, ngayong 15 linggo sa karaniwang panahon, sa Ebanghelyo po ay ating natunghayan na sinugo na ni Jesus ang 12 apostol na hinirang niya para sa isang misyon. At ano yung misyon na yon? Ang ipangaral ang mabuting balita, ang ipangaral na lalapit na ang paghahari ng Diyos. Kung kaya sila binigyan ng kakayanan na makapagpagaling ng mga may sakit at gayon din ay magpalaya sa masasamang espiritu sa mga inaalihan dito. Pero sa kanyang pagsusugo ay ating natunghayan na pinagbilinan sila ng Panginoon. At anong bilin? Take nothing with you, except yung tungkod at panyapak o sandalyas. Bakit? Kasi nung panahon pong iyon, ang mga sinusugo para mangaral tungkol sa pag-ari ng Diyos ay tanging aasa lamang sa kabutihang loob ng mga taong pagpaparangalan nila. Sa mga taong tatanggap sa kanilang pangangaral tungkol sa paghahari ng Diyos. Yun lamang ang kanilang asahan. Kumbagay, itong kagabutihang loob na ito ay kaloob ng Diyos para sa mga tao na tatanggapin ang mabuting balita. Pero sa gitna ng lahat ng ito, sila'y sinabihan din nila na hindi malayo na hindi kayo tanggapin at hindi kayo pakinggan. Kaya nung habilin niya, umalis kayo roon. Ito yung naging karanasan po ni Amos sa ating unang pagbasa. Nung siya po'y harapin ng saserdote ng Bethel na si Amasias. Kaya bakit ba gano'n na lamang ang pagtataboy ni Amasias kay Amos na sinabi niyang bula ang propeta at huwag ka dito maghanap buhay. Noong panahon po ng Lumang Tipan, 2 uri po ang propeta. Yung isa tinatawag na professional prophets, sila po yung mga binabayaran. Sila yung mga pinili ng hari upang ang ipapayag lamang nila ay kung ano sasabihin ng hari sa kanila. Kung ano maganda lamang tungkol sa hari. At yung pangalawang grupo ng mga propeta ay yung mga hinirang mismo ng Diyos, katulad po ni Propeta Amos. Kaya inakala po ni Amasias, itong si Amos ay isang bayarang propeta. Kaya tawag niya sa kanya ay bula ang propeta. Pero bakit nga ba, ganoon na lamang ang pagtataboy ni Amasias kay Amos? Mahalaga na makita natin na nung panahong iyon, ang Israel po ay flourishing ang kanilang buhay. Ang ekonomiya magandang hanap buhay, gayon din maraming mga tao naghahandog sa templo. So napakaganda ng buhay ng Israel, ng mga Israelita. Pero sa likod ng mga ito, akala nila maitatago nila yung katotohanan na kung bakit man sila umula sa kanilang hanap buhay ay dahil sa pandaraya. Kung bakit man sila umaangas sa kanilang buhay,
ay dahil madalas ay hindi sila makatarungan sa mga mahirap. At gayon din kung sila man ay naghahandog sa templo, sino nakakasigurado na ang kanilang handog ay mula sa malinis na pamamaraan nilang nakuha. At yun ang dahilan, mga kapatid, kung bakit sinugo ng Diyos si Amos para magsalita laban sa hari sa kanyang nagiging pamamaraan. At nang ito'y malaman po ni Masiyas, kagad-agad ay sinalubong niya si Amos upang pagbawalan. Upang pagbawalan, itaboy siya. Kaya ano na lamang sutugod ni Amos, ako'y isang pastol. Ako'y nagtatanim din ng puno ng igas, pero hinirang ako ng Diyos upang magsalita ng pinasasabi ng Panginoon laban sa bansang Israel. So yun ang nararanasan ng mga propeta. At yun din ang posibleng maranasan ng mga apostol. At hindi na patuloy nating mararanasan na tayo'y hindi pakinggan, na tayo'y hindi pansinin, na tayo'y pagtawanan lamang kapag tayo nagsasalita tungkol sa Diyos o maging sa katotohanan. Pero nang bilin sa atin ng Panginoon, ang sinabi niya dito, kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang dako, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa. Ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa. Pagpag. Ipagpag nyo iyan. Pag nadinig nyo po yung salitang pagpag, pag ginamit natin salitang o magpagpag tayo, ano po pumapasok sa isipan ninyo? Kapag nadinig ko na, naya kayo, tara magpagpag tayo. Ano ginagawa ng mga Pilipino pag inaya magpagpag? Di ba ginagawa natin pagkatapos sa ating pumunta sa lamay? Pagkatapos sa punta ng lamay, mag-aaya, o bago tayo umuwi, magpagpag muna tayo. Pero bakit ba ginagawa yun ng mga Pilipino, yung nagpapagpag? Pamahiin po kasi iyan. Kasi paniniwala ata, kaya kayo magpapagpag para yung masasama o yung espiritu nung namatay ay hindi mo tangayin sa iyong bahay. O kaya yung kamalasang dinulot ng kamatayan ay hindi mo madala sa iyong bahay. Kaya bago ka umuwi ng bahay, pupunta ka muna sa ibang lugar. Maaring magkape o dili kaya ay maglugaw, basta hindi ka direktang uuwi sa iyong bahay. Tama ho ba yun? Tama ho ba yun? Ginagawa niyo ho ba yun? Yung nagpapagpag. Kung ginagawa niyo ho yun dahil yun ang dahilan, mali ho kayo. Hindi ho yun tama. Biruin niyo ako ho. Ang dami ko ng minisahang patay sa bahay. Saan ako dumidiretso pagkatapos ng misa? Sa bahay, sa kwarto ko, di lahat na lang ng kaluluwang minisahan ko nasa kwarto ko. Lahat na lang ng kamalasang maaring dalhin ng kamatay yun ay nasa kwarto ko. Yun ang nagiging isipan natin, yun ang nagiging pamahiin natin para ipagpag, alisin yung maaring dumikit o sumama sa ating hindi magandang karanasan. Pero maganda lang ho sa pagpag, ay nakagala ka. Pero other than that, yung maniwala ka na mayroong masama na hindi mo dadalhin sa iyong bahay, kaya ka nagpapagpag, pali po, iyon. Pero alam niyo mga kapatid, maganda na magpagpag din tayo. Magpagpag ho tayo. Ngayon, bago tayo magpatuloy, bakit ba sinabi ng Panginoon na magpagpag ang mga alagad ng alikabok? Ang simpleng dahilan niyan ay ito. Kung di man kayo tinanggap o pakinggan sa isang dako, magpatuloy kayo sa inyong misyon. Magpatuloy kayo sa inyong misyon. Hindi kayo nandiyan para ipilit yung ipinangangaral ninyo. Kasi baka mamaya habang pinipilit yung ipinangangaral ninyo, tanggapin ninyo, salim na tanggapin ni mainis sila sa inyo at tuluyang lumayo. Ang mahalaga, na ipahayag mo kung ano dapat mong ipahayag, nasa sa kanila na po kung tatanggapin nila o hindi. Ang mahalaga, ginawa mo yung nararapat mong gawin,
Kung tinanggap nila ito, pinakinggan nila ito, good. Kung hindi, ano sabi dito? Iyan ay isang babala sa kanila. Pinayag na sa kanila ang mabuting balita. Kung hindi nila tanggapin, babala na iyan para sa kanila na ano mangyayari sa iyong buhay. Magpatuloy. Hindi dapat yung bang dahil hindi tinanggap yung sinasabi mo, mainis ka o magagalit ka. Yun yung mga dapat na ipagpag. Dahil kapag ka dinala mo yung inis, yung galit, yung sama na loob dahil di ka tinanggap, maapektuhan mismo yung iyong ginagawa. Kaya yan yung mga dapat na ipagpag sa ating buhay. Kung tatarin ko po kayo, ano mga dapat ninyong ipagpag sa inyong buhay? Ano mga dapat nating ipagpag sa ating buhay? Baka mamaya, sa trabaho mo, napagalitan ka, o dili kaya meron kang maling nagawa, pumalpak, mainis ka, magagalit ka, mag-iinit ang ulo mo, ipagpag mo na yan sa trabaho mo. Huwag mo nang dalhin yan sa bahay. Huwag mo nang iuwi yan. Mandadamay ka pa ng pamilya. Ipagpag mo na mismo doon. Alisin mo na doon. Kesa mandamay ka pa ng ibang tao, idamay mo pang iyong pamilya sa iyong inis, sa init ng iyong ulo. Baka mamaya, meron kang kaibigan nung elementary, tinuso ka ng ballpen, ng lapis, hanggang ngayon, dala-dala mo pa rin yung galit na yon. Ipagpag mo na. Ano yung mga dapat alisin sa ating buhay na maaring minsan nakakasagabal para maging masaya ka? Baka mamaya kaya parating nakakunot ang noon natin, nakasimangot, magkasalubong ang kilay. Kasi nga, dami-dami nating dala-dala. Kung nga sa patay, pagkatapos pumunta sa patay, nagpapagpag at naniniwala ka doon, pero itong dapat na gawin natin, yung mga bagay, yung mga negativity sa ating buhay, ipagpag natin iyan. Alisin natin iyan. Dahil hindi yan magdudulot sa atin ng kagalakan. Siguro sa halip na magkimkim ng mga ganyang negatibong damdamin, maganda yung sinabi ni San Pablo sa ating kalawang pagbasa. Pagpasalamat tayo sa Diyos sa lahat ng biyayang kaloob niya. Very positive, di ba? O sabi, i-apply natin doon. Kasi nagkamali ka nga, pumalpak ka, tanggapin mo, ipagpag mo, magpasalamat ka, bakit? Meron kang karibagong pagkakataon bukas para itama iyon. Kung nagkulang ka, nainis, alisin mo. May pagkakataon binibigay sa iyo ang Diyos upang punan ang iyong pagkukulang. At iyon ang dapat ay pagpasalamat natin parati. Mga kapatid, lahat tayo sinusugo bilang mga binyagan para ipangaral ang kabutihan loob ng Diyos, ang pagmamahal ng Diyos. Ngayon, kung tayo may mabigo, kung tayo man ay tanggihan o hindi ma-appreciate, masasaktan tayo, mainis tayo, mag-init ang ating ulo. Pero lasin natin iyan. Pagpag natin iyan. Dahil pag nandyan yan, hindi tayo magiging masaya. Hindi tayo magiging masaya. Kung nais natin maging masaya, magpasalamat tayo sa Diyos.
So, kung sakali man nagkamali, may pagkakataon para itama. Kung sakali man nagkulang, may pagkakataon para punan. Alisin natin ang mga bagay na nagnanakaw sa atin para tayo maging masaya. Magpagpag tayo. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa isang Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat na nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos na totoo buhat sa Diyos na totoo, sumilang at hindi ginawa. Kaisa ng Ama sapagkat Diyos at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating pawang mga tao at dahil sa ating kaligtasan, siya ay nanaog mula sa kalangitan. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, kay Mariang Birhen at naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin, nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing. Muli siyang nabuhay sa ikatlong araw ayon sa banal na kasulatan. Umakyat siya sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay, na nanggagaling sa Ama at sa Anak. Sinasamba siya at pinararangalan kaysa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang banal na simbahang katolika at apostolika, gayon din sa isang binyag sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. At inintay ko muling pagkabuhay ng nangamatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, manalangin tayong magampanan natin ang misyong ibahagi ang mabuting balita bilang Katolikong Pilipino ating isamo. Samahan mo kaming iyong sinugo, O Panginoon. Samahan mo kaming iyong isinugo, O Panginoon. Ang mga pari at misyonerong nagpupunyaging ipahayag ang Ebanghelyo, naway magbunga ng mayamang ani para kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Samahan mo kaming iyong isinugo, O Panginoon. Ang mga magulang naway turuan ang kanilang mga anak ng aral ng pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Samahan mo kaming iyong isinugo, O Panginoon. Ang mga taong nabibigatan sa buhay, naway makatagpo ng kagaanan sa pagmamalasakit ng kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Samahan mo kaming iyong isinugo, O Panginoon. Ang mga yumao naway magkamit ng walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Samahan mo kaming iyong isinugo, O Panginoon. Sama rin natin sa ating pananalangin sa misong ito ang pasasalamat ni Jayan Louie Calimon, Marlon Cecil Aguilar, Jessie Niam Calimon, Iluminada Manansala, Jean Liu Calimon, ang Adas Bakery Shop, Michael Angelo Sebastian. Para sa nagdiriwan ng kanilang kaarawan, sila Jetro de Guzman at Lloyda Reyes. Patuloy nating dalangin na pagbuti ng kalusugan at kagalingan ni Ligaya Apolinario Catalig, Virginia Franco, Tony Cruz, Ana Romero, Maria Cristina Laderas Manguinao, Rolando Valderia, Jose Santos, Orlando Jose Ignacio Jr., John Patrick de Gea at Valentina Ignacio. At para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Mamerto, Yolando, Teresita, Corazon, Gregorio, Rudy, Pedro, Mario, Irene, Policarpio, Victoria, Pedro, Jonela, Virginia, Romualdo, Felipa, Orlando, Robert at Father Ramon. Ating dulog sa Diyos, iba pa nating intensyon at panalangin.
Amang maawain, nagtitiwala kami sa iyo, gawin mo kaming tapat sa Ebanghelyo, nang kami maging isang bayang ikirarangal mo sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Isang bayanan. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Siya naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mo magbago ang kinamias ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya'y nanaig at nakamatay kanyang nalupig. Kaya siyang aming daan para aming masapit ang yung tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana, Hosana sa kaigtasan. Pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaigtasan. Hosana, Hosana sa kaigtasan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito, tinumin itong kalis ng aking dugo ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kesa ni Francisco naming Papa at ni Dennis aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din na lahat ng mga pamana at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose. Kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin man nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon
ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng Hinihiling namin kay Media sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyong aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tuhan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Ang Diyos na peccata. Dolan Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nagali sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga pinapagsalo mo sa piging na banal, ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan na iyong pagliligtas naming pinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwan ng banal na misa, humayo tayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon.